Hello science fans! Nung bata pa ako, madalas akong tahimik, tsaka medyo weird. Kaya kadalasan, feeling ko para akong outsider. Kaya habang lumalaki ako, hindi ako allowed na mag-explore sa labas ng bahay kahit gusto kong gawin yun. Medyo protective kasi talaga sila mama at papa. Kaya maraming bawal pagdating sa paglabas o kaya pagtambay kasama ang mga kapitbahay at kaibigan namin. Madalas tuloy ang kasama ko ay mga libro. Naging lugar sila para makatakas ako sa mga mundo na punong-puno ng mga bagay na nakamamangha beyond my imagination. Isa sa mga pinakaunang science fiction novels na kinatuwaan ko ay ang A Wrinkle in Time ni Madeleine L'Engle. Ang libro na ito ay nagmulat sa aking mga mata sa wonders ng science at ang infinite possibilities ng ating universe. Sa mga adventures ni Meg Murray, ng kapatid niyang si Charles at ng kaibigan nilang si Calvin O'Keefe, nakita ko na ang science ay pwede ring maging magical. Lumalampas siya sa mga ordinaryong bagay, papunta sa mga posibilidad ng time travel, alternate universe, at pati mga intergalactic battles sa pagitan ng mabuti at masama. Nung bata pa ako, I was particularly drawn sa journey ni Meg pagdating sa self-discovery. Siyempre, relate na relate ako kasi ako din maraming insecurities at pareho kami ng mga struggles na kinakaharap. Pero kasabay nun, na-introduce din sa akin ang concept ng tessering. Yun ang pag-travel through space and time in an instant. Sobrang na-fascinate ako sa idea na yun, kaya nung bata pa ako, gustong-gusto ko talaga ang physics. Kadalasan ay pinag-iisipan ko kung ano ba ang fabric ng ating universe at kung posible ba talaga yung phenomena na yun. Dahil sa libro na yon, na-inspire akong mag-aral tungkol sa theory of relativity, pati na rin ang nature ng time. Mga science concepts na hindi ko iisipin kung hindi ko siya nabasa bilang science fiction. Dahil sa libro na ito, na-encourage akong tignan ang science bilang isang exciting na field na punong-puno ng mga misteryo na pwede kong matutunan. At simula noon, naging lifelong passion ko na ang science. At na-realize ko na ang mga bagay na minsan ini-imagine natin, pwede silang mag-fuel ng innovation. Pero totoo ba talaga na kung magbabasa o manonood tayo ng science fiction, pwede tayong maging creative at innovative sa STEM? Meron na bang mga science fiction na naging katotohanan throughout our history? Bago ko sagutin ang mga bagay na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Shona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher in the field of molecular ecology. At gustong-gusto ko po na karamihan sa mga technology na ginagamit namin today ay nagsimula bilang imagination ng mga scientists noong unang panahon. Isa rin po akong guro at ine-encourage ko ang aking mga estudyante na i-explore ang intersection ng imagination at science dahil maraming imbensyon ang nagsimula sa mga idea na parang hindi naman makatotohanan. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan dinidiscuss ko kung paano ang science fiction ay pwedeng maka-inspire ng creativity at makagawa ng bagong teknolohiya. At dinedemonstrate nito na ang mga storya na kinukwento natin today ay pwedeng maging breakthrough ng ating mga kinabukasan. Para sa akin, ang science fiction ay hindi lang para mag-entertain. Pwede siyang maging catalyst for innovation at tinuturuan niya rin tayo kung paano maging malakas at maging resilient. For example, tingnan natin ang The Martian ni Andy Weir at ang Ender's Game ni Orson Scott Card. Sa The Martian, yung astronaut na si Mark Watney ay iniwan ng kanyang crewmates kasi akala nila patay na siya after magkaroon ng isang malakas na dust storm. Why are you crying? At dahil dito, si Watney ay kailangang gamitin ang kanyang ingenuity at scientific knowledge para mag-survive sa harsh environment ng Mars. Imagine niyo, nakapagtanim siya ng patatas gamit ang lupa ng Mars at ang kanyang poop. Nakagawa pa siya ng paraan para makapag-harvest ng tubig at makapag-communicate sa NASA. Yung pinagdaanan ni Watney ay nagpapakita ng perseverance kahit parang napaka-overwhelming na ng sitwasyon niya. Nagre-reflect din ito ng real-world challenges na nakakaharap ng mga scientists at inventors, lalo na pag nakaka-encounter kami ng obstacles bago kami maka-achieve ng breakthrough. Makikita natin kay Watney na kung gusto nating maging innovative,
we have to think outside of the box. At dapat, ready tayong makaharap kahit unforeseen yung sitwasyon na makikita natin ng sarili natin. Dahil konting-konti lang ang resources niya, inassess niya yung sitwasyon niya, gumawa siya ng practical na solusyon, at natuto siya sa kanyang mga failures. Yung persistence na to ay pinagdadaanan din ng napakaraming scientists. At kailangan nating ma-realize na minsan yung mga kapalpakan o failures natin, pwede silang maging stepping stone sa ating tagumpay. Similarly, ang Ender's Game din ay nagpapakita ng isang storya tungkol sa resilience at innovation. Ang storya naman na ito ay umiikot kay Ender Wiggin, isang batang lalaki na na-recruit sa isang military school para kalabanin ang mga aliens na mag-i-invade sa ating planeta. Napakaraming challenges ang hinarap ni Ender para itest ang kanyang katalinuhan, ang kanyang strategy, at pati na rin ang kanyang emotional strength. Kinailangan niyang alamin kung paano makipagkaibigan, kung paano harapin ang kanyang mga kalaban habang nag-iisip siya ng mga kakaibang paraan para mag-succeed sa mga napakatalinong aliens na mananakop. Ang pagbabagong naranasan niya ay nagpapakita kung paano ang kahirapan sa buhay, ang adversity, ay pwedeng mag-foster ng growth at creativity. At pwede niya tayong itulak papunta sa boundaries kung ano ang posible. Pareho nating makikita sa The Martian at sa Ender's Game na ang mga science fiction stories ay pinapakita sa atin kung paano lumalabas ang kapasidad natin para maging matalino at maging inventive pag kinakaharap tayo ng problema. Idagdag na natin ang parehong storya ay hina-highlight ang importansya ng teamwork pagdating sa innovation. Kasi sa The Martian, kahit mag-isa lang si Watney sa Mars, kinailangan pa rin niya ang tulong ng mga tao sa planeta para ma-rescue siya. Pagdating naman kay Ender, yung success niya ay nanggaling sa kanyang abilidad na humingi ng tulong sa kanyang mga kakampi at i-harness ang kanilang kalakasan. Nire-reinforce nito ang idea na para magkaroon tayo ng malaking success, kailangan natin ng collaboration. Kaya napaka-importante ng interdisciplinary research at collaboration kung gusto nating masolusyonan ang mga problema ng ating mundo. Pero kahit nakaka-inspire ang science fiction, minsan pwede rin siyang magbigay ng warning para isipin natin ang ethical implications ng mga teknolohiya na ginagawa natin. Ang mga libro, katulad ng Oryx and Crake ni Margaret Atwood at ang mga works ni Isaac Asimov ay nag-e-explore ng mga potential dangers na pwedeng mangyari kung hindi natin babantayan ang ating mga scientific advancement. Sa Oryx and Crake, nagpapakita ito ng isang kinabukasan kung saan ang kasakiman ng tao ang siyang nag-control sa genetic engineering. At dahil dito, marami tayong kinahaharap na catastrophic consequences. Yung bida, si Snowman, ay nagre-reflect sa kanilang mundo na nasira na ng kayabangan ng tao. Dahil dito, muntik ma-extinct ang mga tao at dumadami ng dumadami ang mga genetically modified creatures. Welcome. Welcome to Earth. Welcome. Bitch, I'm ugly, but I'm cute. What you cute well? Yung storya na to ni Margaret Atwood ay china-challenge tayo na pag-isipan ang ethics ng mga scientific discoveries, lalong-lalo na ng biotechnology at genetic engineering. Dahil habang lumalalim pa ang ating pagkakaintindi sa paraan kung paano baguhin ang ating DNA at ang paggawa ng synthetic biology, ang mga katanungan na lumalabas sa Oryx and Crake ay mas lalong nagiging relevant. Ano nga ba ang limits ng pwede nating pakialaman pagdating sa kalikasan? Pwede ba tayong magpaka-Diyos dahil lang meron na tayong kapasidad na gawin ito? Ang mga tanong na ito ay pwedeng gabayan kung ano nga bang direksyon ang dapat patunguhan ng mga teknolohiyang ginagawa natin. At para maisip din natin kung ano ang mga responsibilidad na kasama ng mga kapangyarihan ng technologies na ito. Similarly, ang mga kwento naman ni Isaac Asimov ay kadalasang nag-e-explore ng mga consequences na hindi sinasadya pagdating sa teknolohiya. Sa kanyang short story na Last Question, pinapakita ni Asimov ang isang future kung saan masyado na tayong nakadepende sa mga machines para isolve ang ating mga problema.
At para hindi ko kayo ma-spoil, sabihin na lang nating nag-result ito sa isang bagay na hindi natin ine-expect. Basta ang storya ay nagbibigay sa atin ng isang reflection sa limits ng ating kaalaman at sa ultimate fate ng ating universe. Ang mga storya ni Asimov ay nag-e-encourage sa atin na isipin ang ethics at moral dilemmas na pwedeng lumabas habang pinupush natin ang boundaries ng science and technology. Parang mga warning ang mga kwentong ito na nagre-remind sa atin na ang science fiction ay pwedeng mag-inspire ng innovation, pero importante rin na i-approach natin ang ating mga discoveries with caution and responsibility. Kaya nakakatuwa ang science fiction kasi gusto niyang i-examine natin kung ano ba talaga ang ating motivation at isipin natin ano ang long-term consequences ng mga ginagawa natin ngayon. At kailangan merong balance sa technological inventions at sa ethics. At alam niyo ba na ang science fiction ay nakapag-predict na ng maraming technologies na meron tayo ngayon? Fantasy sila dati, katotohanan na ngayon. For example, si Arthur C. Clarke ay nakapag-imagine ng satellite communications sa kanyang story na The Fountains of Paradise. Yung mga prediction ni Clarke ay naging reality noong nag-launch tayo ng communication satellites. At dahil dito, nagbago na kung paano tayo nagko-communicate sa isa't isa at in-improve nito ang connectivity ng mga tao sa buong mundo. Ngayon, ang satellite technology ay inaasahan na natin sa pang-araw-araw, mula sa weather forecasting pati na din sa global internet access. Similarly, yung concept ng virtual reality ay na-explore na rin sa librong Neuromancer ni William Gibson. Pinakita sa atin ni Gibson ang isang digital landscape kung saan ang mga characters ay pwedeng mag-interact with virtual environments at naka-inspire ito ng mga real-world advancements in virtual reality technology. Ngayon, ang VR ay hindi lang pang gaming. Pwede itong gamitin sa pag-aaral, sa training, at pati na rin sa therapy. Kaya kitang-kita natin na ang science fiction ay pwedeng mag-lay ng foundations or groundwork for future innovations. What time is that? Hey! Stop playing, fool! Isa pang example ay yung development ng artificial intelligence na laging laman ng maraming science fiction for the past decades. Mula sa robot stories ni Isaac Asimov papunta sa mga pelikula katulad ng Blade Runner, ang concept ng artificial intelligence ay matagal nang napupukaw ang ating imahinasyon. Ngayon, ang AI ay napaka-importante sa napakaraming industriya mula sa healthcare pati sa finance. Yung kakayanan ng mga machines na mag-aral at mag-adapt ay binabago na ang paraan kung paano natin hinaharap at sinusolve ang ating mga problema. Kaya maraming industriya ang nagiging mas efficient at effective. Ang mga examples na ito ay nag-highlight kung paano ang science fiction ay hindi lamang nag-i-imagine ng future possibilities, pero pwede rin siyang mag-inspire ng real-world innovations. Ngayon, sa atin sa Pilipinas, kailangan natin ng mas marami pang science fiction literature. Meron tayong malalim na tradisyon ng paggagawa ng storya, pero ang sci-fi genre ay underrepresented. At dahil dito, nalilimitahan ang oportunidad ng mga kabataan na makipag-engage sa science and technology sa isang creative at inspiring na paraan. Kasi kung mas marami tayong sci-fi na libro, pwede tayong maka-inspire ng future generations ng mga scientists, engineers at innovators sa ating bansa. Ang mga authors katulad ni Dean Francis Alfar at Eliza Victoria ay nagsisimula ng gumawa ng speculative fiction. Pero marami pang lugar for more diverse voices. For example, ang Filipino sci-fi ay pwedeng pumasok sa local folklore or pati na rin sa cultural narratives. Pwede nating i-blend ang ating mga traditional na kwento sa mga futuristic na tema. Ang approach na ito ay pwedeng magdugtong sa ating nakaraan at sa ating kinabukasan. At habang kinakaharap natin ang mga challenges katulad ng climate change, pagkasira ng kalikasan at rapid technological advancement, ang science fiction ay pwedeng magbigay ng isang lugar
kung saan i-explore natin ang mga potential solutions at alternatives. Ang science fiction ay pwedeng i-empower ang mga Filipino na kaharapin ang mga unique challenges na meron lamang sa atin using speculative narratives. For example, may mga storyang pwedeng i-explore ang impact ng pagtaas ng sea levels sa ating coastal communities o kaya ang implications ng advanced technologies sa ating agrikultura. Ang mga kwentong ganito ay hindi lang entertaining pero nakakapagbigay rin sa atin ng oportunidad para mag-isip ang mga tao kung ano ba talaga dapat ang role nila sa ating kinabukasan bilang mga Pilipino. But what do you think? Kaya ba talagang tumulong ang science fiction para mapaganda ang understanding natin sa ethics ng science and technology? Ano ang mga paboritong science fiction books or movies mo? Let us know your thoughts in the comment section below.